everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. Today is June 29. June 29 mga kaibigan. Isang araw na lang. Doon ako tumitingin sa tripod. Akala ko may camera. Wala akong camera doon, Jarrett. Anyway, today is June 29, 2022. Bukas ng umaga ay inauguration na. At kaya po tayo ngayon dito nakaganyan. Okay? It's just so tomorrow ang gagawin ko, magko-cover ako ng vlog. I'll record, magbi-behind the scenes na lang ako. Ganun na lang. Ganun lang gagawin ko bukas, magbi-behind the scenes ako, may dala-dala akong camera, ganyan-ganyan. Kasi sigaw ako ng, "Hi guys!" Ganon. Ganun lang gagawin ko. Diba? Sisigaw lang, "Hi guys! Nandito po tayo sa inauguration." Ganon. Vlogger ang peg. But, ayun na nga. Wala tayong choice. Diba? Wala tayong choice. Hindi pa naman tayo sanay mag-vlog. Sanay tayo sa live stream. But anyway, okay lang yun. Okay lang yun. Importante, ma-witness natin ang isang parte ng kasaysayan, mga kaibigan. This is a landmark moment. This is a time in history wherein hindi po natin inasahan na na magbabalik sa kapangyarihan ang isang taong nagngangalang Marcos. I'm very, very excited. I'm very, very happy that I'll be part of history. Diba? Ganun talaga, mga kaibigan. This is history making. Imagine 36 years, no? 30 plus years. Tapos all of a sudden, biglang may Marcos na babalik. Ba talaga nagagawa ng panahon. Kaya sa mga may atraso dyan, may mga atraso dyan, di ba? Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim. Hintayin mo yung moment na nasa ibabaw ka. Di ba? Ganun talaga yan. Ano sabi ni Tolentino? Ano yung sinabi ni Tolentino? We will carry the flame. Yun. We will carry the flame until the Marcoses returns. And that will burn until the Marcoses returns. So there. Another good news, ayan, sinabi ni Delusional Freak. Thank you very much, Delusional Freak. Si Attorney Jose Calida ay magiging aalis na sa upuan ng Solgen. Diba kasi nga papalitan siya ni Menardo Guevara, ni Solgen Guevara. Ngayon, siya ay magiging commissioner ng Commission on Audit. Yun na nga. Magiging commissioner na siya ng COA, Commission on Audit. Diba, napakasaya. Iba talaga ang hustisya. Diba talaga ang hustisya. Diba pag wala ka namang ginagawang masama, pag ikay naakusahan lamang ng 36 na taon ng mga krimen na hindi mo namang ginawa, si Lord na mismo mag-vindicate sa'yo, diba? Yan. And history will tell the truth. And ito na nga, nangyari. Kasaysayan na ang naglinis sa pangalan ng mga Marcoses. So yan, mga kaibigan. That's our live for tonight. Joke lang. Ang tagal nyo naghintay. Tapos wala pang 10 minutes yung live. Yun. Itong ganap, mga kaibigan. Arnel Asuncion, salamat sa inyong super chat. God bless. Hopper the Explorer, ayan, good evening. Welcome back sa ating live stream. Ito sa SEC, sa SEC. Today, June 29, 2022, SEC has ordered Rappler shutdown, sabi mismo ni Maria Ressa. So ano bang naganap dito? Actually, nakakatawa pa, ang pinost ni Inquirer.net, ang kanyang pinost, ay yung inilagay ng EWC Seminars, East-West Center. Sino ito? Anyway, sabi, breaking news, Maria Ressa announces the Securities and Exchange Commission affirmed its earlier decision to revoke the certificates of incorporation of Rappler Inc. and Rappler Holdings Corporation. So, yan po ang pag-uusapan natin today. Kasi maraming fake news na umiikot tungkol dyan. Okay? Marami yung fake news na umiikot tungkol dyan. Bakit po fake news? Kasi, first and foremost,
nanggagaling kay Rappler yung paliwanag. And alam niyo naman, if it's from Rappler, it must be fake. Diba? Ganun yan eh. If it's from Rappler, it must be fake. Okay, so, yan. But anyway, ito, pag-usapan natin. Ito yung paliwanag ni Rambo Talabong dyan. Okay, ito yung paliwanag ni Rambo Talabong. Talabong or Talabong, I don't really care. But ito yung paliwanag nila. Okay, so pakinggan natin, di ba? Kahit sandali lang. Hello from the Rappler office. So itong breaking news ngayong umaga. Yes, iniuutos na magsara ang Rappler. Pero ibig sabihin ba nito tapos na ang laban? Quick answer, no. Hindi pa tapos ang laban. Timeline tayo. 2015, nag-invest sa Rappler ang Omidyar Network. Ito ay sa pamamagitan ng PDR, so Philippine Depositary Receipts. Ang PDR ay isang paraan na legal kung saan ang mga foreigners ay pwedeng mag-invest sa mga Filipino companies without controlling and owning them. Actually, hindi lang Rappler Media Company na gumamit ng PDR. Okay. Nag-invest ng Omidyar sa Rappler, merong PDR sa GMA at saka ABS-CBN. Ito ay dahil completely legal nga ito. Op! Yan. Doon na agad, may fake news agad si Rappler. Si Rambo Talabong. Okay. Unang-una, tama po siya nung sinabi niya na legal po ang mga PDRs. Okay. Tama po siya nung sinabi niya yan. Pero to say that it is completely legal is a question mark. Bakit? Mamaya papaliwanag ko sa inyo. Pero doon sumabit na agad siya. Tuloy natin. Everything changed when the Carnation attack. Sos, Rodrigo Duterte became president. Sa unang taon ni Duterte, daan-daang mga drug suspect ang pinatay ng mga pulis at nireport ito ng Rappler at iba pang mga media. Dahil kritikal ng Rappler, hindi natuwa ang administrasyon. Ito si Jose Calida, ang Solicitor General ni Duterte. Si Calida nagtulak sa SEC para investigahan ng Rappler. In less than 5 months, merong probe at hatol na ang SEC. Kaya question ng Rappler, nasaan ang due process? January 2018, unang iutos na magsara ang Rappler. Pinahilate daw ng Rappler ang Constitution. Ang PDRs ng ibang mga media companies, aprobado daw, sabi ng SEC. Weeks later, January 29, nag-appeal ang Rappler sa Court of Appeals. Habang nagde-deliberate ang CA, ang Omidyar, binigay ang kanilang PDR sa mga Rappler managers, sa mga Pilipino na. So, wala na sa foreigners ang PDRs. Nasa Pilipino na. So, dapat wala ng problema, di ba? Yon, mga kaibigan. Ayan, tandaan niyo yung parte na yan. Tandaan niyo yung parte kung saan sinabi ni Rambo Talabong na may donation na naganap. So, nung una ang may-ari, si Omidyar Network. And then, tinransfer yung ownership from Omidyar Network to Filipino managers, Rappler managers. Okay, napaka-importante po niyan, mga kaibigan. Tandaan niyo po yan. July 26, 2018, lumabas ang hatol ng CA. Nag-agree ang CA sa SEC na nag-violate daw ang Rappler ng Constitution. Pero, una, dapat binigyan daw ang Rappler ng reasonable time para itama yung pagkakamali. Pangalawa, sabi ng CA, i-consider din daw ng SEC yung nangyari sa PDRs na hindi na mga foreigners ang may hawak o Omidyar, kundi mga Rappler managers na. Alam niyo, interesting, no? Lahat ng pinapakita ni Rambo Talabong, yung kay Rappler na mismo na article. Ayan, no? Ba't di mo pakita yung ruling mismo? Di ba? Ba't hindi niya ipakita yung ruling? Ba't hindi niya ipakita yung buong talata kung saan sinabi yan ng Court of Appeals? Pero anyway, tuloy natin. Pangatlo, ni-recognize ng CA na sign of good faith ng Rappler na ang mga PDRs ay binigay sa mga Pilipino kasi nagko-comply ito sa SEC. At ang sabi ng CA, di ba last resort lang naman talaga ang pagsasara kaagad? At syempre, sabi din ng CA, hindi lang Rappler ang nag-i-issue ng PDRs. 2021, ni-review ng diba? SEC ang kanyang puro Rappler articles na ang Rappler ay dapat pa rin natural, self-serving yan. Ipapakita mo yung Rappler articles. Eh di self-serving articles yan. Self-serving references yan. Ba't hindi mo ipinakita yung actual na ruling? Kasi raw, yung pagbigay ng PDR sa mga Pilipino ay isang afterthought na lang. Nag-appeal ang Rappler sa SEC at naibalita na nga ngayong araw, iniuutos pa rin ng SEC na magsara ang Rappler. Which brings me to now. Nasa Rappler office pa rin ako at kami sa Rappler nagtatrabaho pa rin kami. Kasi nga hindi pa rin tapos ang laban. Mag-a-appeal pa rin ang Rappler hanggang sa Korte Suprema. So ayun, patuloy ang trabaho at patuloy ang kritikal na pamamahayag. Patuloy rin ang fake news. Yan, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang fake news. Pero mga kaibigan, tama po ba na sinabi niya na pwede pang dalhin sa Supreme Court to? Yes, tama po yun. Pwede pa talagang dalhin sa Supreme Court yan.
So, right now, hindi pa yan filean in executory. So, okay lang yon, walang problema. Diba? Tuloy lang nila yan, walang problema dyan. But, mga kaibigan, meron siyang mga sinabi na hindi accurate. Okay? Pakinggan din natin yung sinabi pa ng isang Rappler reporter. Rappler reporter na si Lian Buwan. Ito naman ay galing sa radio show na sa totoo lang ng 1PH. So, pakinggan natin to. Patatanong ko si Lian kung kamusta yung mood doon sa tanggapan. May mga kuha na kami doon actually, kaya lang para malaman ng mga viewers ngayon. Alam namin business as usual nga, same as our title ngayong gabi. Alam niyo, buti nga kayo nakapunta sa office kasi actually nag-closure, hindi closure pero I mean work from home ulit dahil nga sa surge ng COVID. So the management decided na work from home ulit. Kaya buti kayo nakita niyo na yung opisina, kami hindi pa. So anong meron, Rambo Talabong? So ikaw nagtatrabaho sa office tapos yung iba sa bahay? Kawawa ka naman. Ikaw lang ang pinag-report sa office. Yung iba work from home, iba nasa bahay. Yung iba nasa bahay, ikaw nasa opisina. Kasi nga, sarado kayo. But anyway, sige. Excuses. Okay, tuloy natin. The mood is, actually, kasi simula nung 2018, parang we've undergone so many drills and protocol seminars and briefers that this new development actually feels normal, almost. Lalo na di rin naman namin nakita yung iba, isa't isa. Sabi ko nga, pag everyone who has asked me how I am today, sabi ko, mas na-stress pa ako dahil ako kasi yung reporter assigned to cover the case. Mas na-stress pa ako dun sa added task more than na-stress ako dun sa closure, yung revocation nung SEC. So yeah, it's really business as usual. Trabaho talaga. So, ano Okay. ang plano? Ano yung instructions sa inyo? Kasi I understand meron pang ipa-file, di ba, na appeal dito sa naging decision ng SEC. Pero habang pending yun, ano ang instruction sa inyo? Ang instruction ay maghanda ng mabuti para sa coverage ng inauguration Tomorrow, yes. So, Business as usual na. actually, nasabihan naman kami before, so we knew, pero medyo late na last night, we knew what was gonna happen this morning, and that's actually, ganun naman lagi sa Rappler, nauuna naman kami, nabibrief naman kami, and siguro because of that, over the years of having to confront these orders and decisions, medyo we are used to it by now, and always laging ang reminder sa amin ay focus on your tasks and the jobs that you have to do. So that's the inauguration tomorrow. At sabi ko nga, nadagdagan lang yung trabaho ko kasi ako yung naka-assign sa sa case na to. Lian, yung Okay. thing in question, no, itong Philippine depository receipts, di ba? Kasi yung sinasabi nila, parang binebenta nyo yung control sa mga dayuhan, sa foreigners. Can you explain to us? Kasi maraming hindi nakakaintindi nito. Ano ba tong mga PDR at bakit sinasabi nila na binibigay yung control sa foreigners? Syempre, I will explain as a non-lawyer and just based on my experience Right. covering this case. Now, yung PDRs are foreign, they are legal instruments. They've been used, actually are still being used by a lot of Ay, companies, lumulusot. including, media companies. It's just that in 2018, we believe that the Duterte government really went on the narrative na, if you remember, may mga bloggers kasi nag-akusa sa amin na we are American-owned, CIA, ganyan-ganyan. And so they found the PDRs and to sell that narrative, but para sa amin hindi kami foreign owned, we are 100% Filipino owned. The public knows who the owners are. The public knows Maria and our editors and the owners and the board, and it's publicly reflected on our website. So we maintain that we are 100% Filipino owned, and That's your it's also claim. public Yan ang record sinasabi that nyo. PDR, yung Ano sinabi ng issue korte? ng PDRs, that's the subject of this case, has already donated its PDRs to Rappler's Filipino managers. So as far as we're concerned, we have never been foreign-owned, and as clearer now na we are 100% Filipino-owned. So para Huh? malinaw, you can categorically Ano daw? say Ano, it's clearer now? It's clearer now that we are 100% Filipino-owned.
Paano nangyari yun? Na-revoke nga yung rehistro nyo eh. Dahil hindi kayo Filipino-owned. Na talagang through these PDRs, hindi ibig sabihin na may control itong OMIDR nga. At Yeah. sabi mo nga ay nasa Philippine counterpart na nila. Yes, Yung and PDRs. just to echo the statement of our Chief Legal Counsel, Attorney Francis Lim, who's the former president of the Philippine Stock Exchange, magkaiba ang depositary receipts sa shares of stock. Yun. Pinutol nila doon, di ba? Ang ganda ng putol. Sa pagbibigay ng dahilan ng Rappler para sabihing legit sila na Philippine company. Di ba? Ang ganda ng putol eh. Anyway, pinagtanggol din sila ng maraming tao today. Tulad nito, ni who's this guy? Christian Monsod. Si Christian Monsod, isa sa mga abogadong sumulat ng 1987 Constitution. Yung palpak. Sabi, Duterte put us on a slippery slope to authoritarianism. We have a long way to go in getting back on track. Yan. Napaka-self-serving talaga ng Rappler. Diba? Self-serving statements. Ito pang sinabi ng ibang mga kakampi nila sa partido nila. Si Risa Ontiveros. Okay? Ang sabi niya ay, it is truly deplorable. Okay? Kahiya-hiya. Kahiya-hiya daw, mga kaibigan. That this administration continues to find new ways of threatening legitimate news organizations not to exercise press freedom. We need critical, honest, and fact-based journalism. I will always fight for freedom of the press. Ayan. Define legitimate. Yan po ang tanong ko, Senrisa Ontiveros. Paki-define nga sa amin kung ano ibig sabihin ng legitimate news organization. Ang ibig sabihin ba niyan ay merong lehitimong SEC registration? Kasi wala. Si Rappler, wala siyang legit na SEC registration. So, paano siya magkakaroon paano siya naging legitimate news organization? Pag sinabi bang legitimate news organization, kailangan bumabatikos ka lang sa administrasyon? Is that it? How do you define a legitimate news organization? Isa ba, yun ba ay ang pagiging critical, honest, at fact-based journalism? Well, Rappler is not one of them. Hindi ganyan ang Rappler. It's critical, yes. Is it honest? No. Fact-based? No. Mas lalo na. Sabi pa ni Risa Ontiveros, silencing important media voices like Rappler and ABS-CBN before it not only affects the flow of information for the day, these assaults on independent press and other perceived threats also chip away at our democracy. Una, again, babalikan ko po yung definition ng legitimate news organization. Ano ba yan? Ano ba ibig sabihin yan? Pag legit ka. Papeles ba ibig sabihin yan? Dapat ibig sabihin ba yan naniniwala ka sa isang a certain way of interpreting the political direction of the Philippines? Or a certain political agenda? A certain political ideology? Ano ibig sabihin ng legitimate news organization? Itong mga dilawang pink, ang hilig-hilig nila sa mga ganyan, yung mga motherhood statements na na wala namang kwenta. Na kung babalangkasin mo, halimbawa, kung kausap ko ngayon si Senator Risa Ontiveros, God willing, I can be able to have her here. So good luck. Good luck sa kanya. I will ask her that question. Ano bang definition nyo ng legitimate news organization? Is it being 100% Filipino-owned? Kasi if that's the case, sablay si Rappler. Tapos siya. Anyway, ito pa isa. Si NUJP, National Union of Journalists of the Philippines. Siyempre, sila pa ba? Ang sabi, the National Union of Journalists of the Philippines stands with Rappler and its journalists and staff as the government moves to shut down the independent news site over issues with its SEC registration. Blah, 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 etc., etc. Okay, you're done.
Kasi as usual wala naman tayo makukuha ng bagong impormasyon kay NUJP. Pare-pareho sila ng sinasabi. At anyway, puntahan natin yung facts. Okay, let's go to the facts. Baka sabihin ni Krappler, si Jared fake news yan. Okay, dito ko kinuha yan. Sa SEC website mismo. Ito yung case number. Okay, SP case number 0817001, Rappler Inc. and Rappler Holdings Corporation. Okay. Let's look at the facts of the case. Decision na to ng SEC, ng Commission and Bank. 2017 pa to. 2018 pala. Ito yung unang-unang decision. Okay. Ano po ang napagdesisyonan ng SEC? Okay. Ang una po nilang decision noong 2018 ay tanggalin na talaga yung rehistro ng Krappler. Tanggalin na talaga yan. Wala na yan. Wala nang kwenta talaga yan. Tanggalin na talaga ang Rappler SEC registration. Bakit? Okay. For one, okay, basahin natin. Nagkaroon sila ng internal investigation. Alright? At dito po, actually kung babasahin nyo po ito, di ba sinabi ni Rambo Talabong kanina, walang due process na naganap. O, sinabi rin ni Lian Buan yan kanina, walang due process na naganap o hindi nasunod ang proseso ng batas dito sa pag-revoke o pagtanggal ng rehistro ng Rappler. Kung titingnan nyo po dito, mga kaibigan, makikita nyo po yung sequence ng mga dates, kung kailan sila nag-issue ng PDR, kung kailan nag-umpisa ng investigasyon, imposible naman na hindi alam ng Rappler yan na nag-i-investigate ang SEC. Siyempre sa Rappler kukunin lahat ng dokumento. So paano mo sasabihin na hindi sila nakikipag-coordinate or walang due process na naganap? Anyway, lalampasan ko na to, no? May formal investigation panel po. July 8, 2017. May dates yan, no? Sunod-sunod. Sunod, ang dami niya, no? Mayroon pang may sequence of events, Okay. Ngayon, pupunta tayo sa details nitong kaso na to. Ba tayo ng konti. May mga nabasa ako dito na very, very interesting. Kaya yun ang uunahin ko. Ito. Academic discussion on intent. Kanina, paulit-ulit sinabi ni Rambo Talabong na pag-aari daw ng mga Pilipino ang Rappler. Mga kaibigan, sinabi po dito sa ruling ng SEC, because this is a violation of special laws, intent is immaterial. Okay? Ang importante, mga kaibigan, is yung control. Dahil sa paragraph 12.2.2 ng what do you call this? Page 30. Paragraph 12.2.2 ng explanation ng Rappler ay isinulat nila na ito. For instructive purposes, it bears discussing why the intent behind paragraph 12.2.2 as described by respondents is not consistent with the aim of the foreign equity restriction on mass media, i.e. to grant no degree of control, influence, or quote-unquote assurance whatsoever to any foreigner. Kasi napaka-importante po nitong paragraph 12.2.2 dahil para po sa interpretation ng SEC and Bank ay nagbibigay ito ng control, itong paragraph 12.2.2 na yan. Ano yung nakasulat dyan? Ito yata yung kinote nila sa ilalim. Omidyar Network specifically negotiated with Rappler to insert paragraph 12.2.2 on the PDR as stated by respondents themselves. So isinulat ito sa sagot ng Rappler sa SEC kung bakit nagkaroon ng paragraph 12.2.2. Ang paliwanag ni Rappler ito. It is important to remember that at the time, Omidyar Network, si Omidyar, ito yung foreign entity, ay nag-decide na bumili ng PDRs. Okay? Rappler LP had already purchased PDRs from RHC.
Paano ba to? Si Rappler LP, dalawang kumpanya kasi si Rappler, mga kaibigan. Si Rappler LP, ito yung gumagawa ng news. Si Rappler RHC or Rappler Holdings Corporation, siya yung nagbebenta ng stocks at PDR. Okay. So, ito po ang kwento. Si Rappler LP, yung Pilipinas, bumili ng PDRs sa Rappler Holdings. NBM, Rappler LP, ito yung nasa Pilipinas, purchased more PDRs than Omidyar Network Fund LLC. On account of this situation, Omidyar Network Fund was concerned that it was at a disadvantage. Oh, ito na mga kaibigan. So, itong si Rappler ay nagbenta ng mga PDR. At pag-aari niya, karamihan ng PDR. Pero, nagsalita si Omidyar Network. Ang sabi niya, teka, disadvantage kami dyan. Talo kami dyan, ang sabi ni Omidyar Network. Ito yung foreign entity, because of the possibility that RHC may later agree to give NBMLP more benefits than Omidyar Network. Ano po ibig sabihin yan? So, halimbawa ganito. Well, basically ganito na lang yan, para mas simple. Nakikipagkompetensya si Omidyar Network kay Rappler. Dahil baka in the future, magkaroon ng pagbabago sa organisasyon at malalagay sa alanganin yung investment ni Omidyar Network. Yan. Paano kapag ayaw na ni Omidyar Network yung direksyon ng kumpanya? O di wala siyang choice. Wala siyang magagawa kundi sumunod kasi konti lang naman yung kanyang shares. Okay? O konti lang yung kanyang PDR na hawak. Ano ngayon ang nangyari? For these reasons and to protect its investment, malinaw po yan mga kaibigan, hindi yan donation Nakasulat, investment. Rambo Talabong, nagsisinungaling ka. Malinaw, investment investment. Ito po ay nakasulat sa paliwanag mismo ng Rappler. For this reason and to protect its investment, not donation, Omidyar Network Fund had Rappler Holdings Company or Corporation agreed to secure the approval of at least 2/3 of all the PDR holders before RHC takes any action. Ano pong ibig sabihin yan? Isinama po sa agreement kay Omidyar Network na bago may gawing pagbabago si Rappler Holdings Corporation sa setup ng kanilang kumpanya o maski pagbebenta ng mga PDR, kailangan may approval ng 2/3 ng PDR holders or majority ng PDR holders. So, question, kung ganito ang setup, sino ang may control sa kumpanya? Kahit sabihin natin na hindi pag-aari ni Omidyar Network si Rappler dahil sa papeles ang nakasulat Ayala, Reza, etc. etc. Ayala ba yung isa? Parang Ayala yata. Mamaya titingnan natin. Kahit yun ang nakasulat sa papel, ang may hawak ng control, binigyan nila ng control si Omidyar Network na protektahan yung kanilang investment sa pamamagitan ng pagsasama ng ganitong klaseng agreement. Ito, kailangan merong at least 2/3 ng PDR holders ang mag-a-agree, ang boboto ng yes sa kahit anong gustong gawing direksyon o gustong gawin ng Rappler Holdings Corporation. Hindi ba control yan, Rambo Talabong? Paliwanag nito abogado nyo yung sumulat nitong explanation na to So, ano pong sinabi ng SEC? In other words, Omidyar Network specifically wanted to have some degree of control, hindi man 100%, hindi man 50%, hindi man 25%. Kahit sabihin natin 10% lang ng control. That is still control. Paragraph 12.2.2 was intended to give the foreign holders some degree of control, i.e. control over other PDR holders, but inevitably control over Rappler.
Yung po ang tinatawag doon sa ruling, ito po yung tinawag doon sa desisyon ng Kongreso sa ABS-CBN what do you call this? Franchise. Naalala niyo yun, yung usapin ng ABS-CBN franchise na merong control, beneficial ownership ang mga foreign companies sa ABS-CBN. It's the same thing. Tapos sinabi ni Rambo Talabong kanina, completely legal daw ang PDRs. Walang problema, totoo naman yun, legal naman talaga ang PDR. But, in select groups, meron tayong foreign equity restrictions, di ba? Meron ka na ng 60-40 na foreign equity restriction. Meron ka ring parte sa constitution na mga foreigners ay bawal mag-invest sa kahit anong media entity. Kahit anong media entity. Alam nyo ba na sa paliwanag ng Rappler, sinabi nila na hindi sila media entity? Tignan yung gano'ng kasinungaling talaga tong Rappler na to. Rolly Sabrina, salamat sa inyong super chat. Hindi sila foreign entity. Hindi sila media entity. Sinabi nila yan. Titigas na mga mukha. Kahit sabihin ni Rambo Talabong na perfectly legal ang PDRs, tama yun. That's perfectly legal. Ang problema is, number one, you're a media company where foreign ownership cannot happen ever. As in, zero. Zero. Number two, kinumpara pa niya, bakit si GMA, bakit si ABS-CBN, may PDR din naman. Wait, si ABS-CBN ba may franchise pa? Wala na, di ba? Ngayon, pag tinignan natin yung kay GMA7, kapag lumampas din ang kanilang foreign equities or let's say PDRs ay nabibigyan ng control ang mga foreigners, nitatanggalan din sila ng prangkisa. Same is true with TV5. Baka naman kasi nung pinag-aralan yung investments, nung pinag-aralan yung mga PDRs, wala namang nakitang control. Ito pa. Ito yung sinasabi ko sa inyo na sinabi ni Rappler na hindi daw sila mass media entity. In an attempt to evade the foreign equity restriction, respondents absurdly claim Rappler Inc. is not engaged in mass media. Tikal, di ba? The Commission disagrees for 3 reasons. Number 1, Rappler fits the definition of mass media. 2, Rappler consistently claimed to be mass media. And 3, Rappler's scheme reveals that it believes itself to be mass media and thus prohibited from directly issuing shares to raise capital. Tigas ng mukha, oh. Hindi raw sila, they're not engaged in mass media. Page 28 of verified information filed 29 August 2017. Sila mismo ang nagsabi, hindi kami mass media. Anong ginagawa nyo sa Pilipinas? Anong ginagawa nyo ngayon? Ano yung sinasabing trabaho ni Rambo Talabong? Tuloy ang trabaho, tuloy ang laban, etc. etc. Bulahan? So nagsinungaling kayo sa SEC? Nagsinungaling ang Rappler sa SEC? So ano ibig nilang sabihin? Hindi sila mass media? Si Rappler Holdings Corporation na may-ari ng majority shares. Ayan. Okay, tapos yung iba, ito na, Resa, Dolphin Fire Group, Benjamin So, Teresa Vitug. Si Vera Files to, Teresa Vitug. So magkapatid pala talaga sila. Ayan, Director ng Rappler, Manuel Ayala, Chairman. Manuel Ayala, Chairman. Director ng Rappler Holdings Corporation. Rappler Inc. and Rappler Holdings Corporation simultaneously negotiated with PDR investors through their president-in-common, Ms. Maria Ressa. So mga kaibigan, kahit sabihin daw ng Rappler na ang may-ari ng Rappler, ito, Maria Ressa. Pero nag-issue pa rin daw sila ng control sa Omidyar Network. Dahil nga doon sa paragraph 12.2.2. So ito po yung nangyari noon. Ito po yung kauna-unahang ruling. Hindi man ruling, pero ito yung kauna-unahang desisyon na tanggalan sila ng business registration. Ngayon, pangalawa, iniakyat yan, ito, iniakyat to sa Court of Appeals. Yan. Ngayon, anong sabi ng Court of Appeals?
pinakita rin yan ng SEC. O, ito sa SEC ko rin po yan nakuha, mga kaibigan sec.gov.ph, Republic of the Philippines SEC. Ano yung sinabi ng Court of Appeals regarding dun sa desisyon ng Rappler? Kasi iniakyat ng Rappler sa sa CA Sabi, may grave abuse of discretion daw, etc., etc. So, ano ngayon ang sinabi ng Court of Appeals? Sa tanong na kung ang Rappler ba ay engaged sa mass media at dapat ay hindi sila nagbebenta or nagbibigay ng control sa mga foreigners, ang sinabi po ng Court of Appeals ay, number 1, Rappler is engaged in the business of mass media. Yun po sinabi ng Court of Appeals. At dahil daw sila ay mass media, okay? So, ito. So, sabi nila, Rappler cannot credibly claim that it is not engaged in the business of mass media for its own actions and actuations. So, ano pong sinabi ng Court of Appeals? Sa Rappler, nagsinungaling kayo. Huwag nyo sabihing hindi kayo media. Kasi ang galaw ay media. Tapos ito pa explanation. First, Rappler's primary purpose is news information sa articles of incorporation sa kanilang papeles. Rappler publishes an online article on its own website characterizing itself as a multi-awarded news organization. Sila daw mismo nagsasabing news organization sila. Pangatlo, sinabi daw nila na lahat sila ay Pilipino. At ang kanila daw pagbigay ng PDR, the issuance of the RHC PDR instruments to North-based media and MDR which involve Rappler is designed to address potential compliance issues. Yan. With the foreign equity restriction on mass media. So, ibig sabihin, para sinasabi ng Court of Appeals, hindi kayo makakarating dito sa issue ng foreign ownership involving mass media kung hindi kayo mass media. Okay? At nung 2016 elections, si Rappler daw ay nag-file sa Supreme Court ng petition against COMELEC na dapat daw ay bigyan din daw sila ng equal access sa mass media, online or traditional. Yun. So, si Supreme Court mismo ang nagsabi na oo, tama, kayo ay mass media entity. Yun. So, sabi po ng Court of Appeals, dahil mass media entity kayo, okay, kayo dapat ay walang control ng kahit sinong foreigner. Court of Appeals po ang nagsabi nito. It bears stressing that the foreign equity restriction on mass media implies zero foreign control. Hindi sinabing 5%, 2%, 1%, 100%, 50%, 25%, 75%. Wala. Hindi walang percentage. Ang sinabi, zero. Wala. Nga. Zero control. At sinabi rin ng Court of Appeals, dahil sa Clause 12.2.2 ay binigyan nyo ng control ang Omidyar Network sa inyong kumpanya na mass media entity. Maski si Court of Appeals, yun ang sinasabi So ano ngayon yung pinapakita mo, Rambo Talabong? Anong pinagsasabi nyo? Na Filipino-owned kayo from the beginning, sabi ni Lian Buan. O sige, sabihin na natin Filipino-owned kayo, pero you are foreign-controlled. Meron kayong foreign control. And nasa constitution natin, dapat zero, zip, nada, wala, nga. Don't turn this issue into a freedom of press issue. This issue has nothing to do with freedom of the press. It has everything to do with compliance to the law and the Constitution. Na hindi nyo ginawa, Rappler. Anong sinabi ng Court of Appeals? Ang sinabi kasi ni Rambo Talabong kanina, hindi raw sila binigyan ng due process. Anong sinabi ng Court of Appeals? Although the court agrees with Rappler's contention that the administrative procedure under the 2016 rules was not followed to the letter by the SEC in this case, the same does not by itself amount to a violation of procedural due process. Ano po sinabi? Kahit na hindi sinundan to the letter ang administrative procedure na ginawa ng SEC,
Hindi nito ibig sabihin na hindi kayo binigyan ng due process. It has been held that the essence of due process as applied to administrative proceedings means a fair and reasonable opportunity to explain one side or an opportunity to seek a reconsideration of the action or ruling complained of. So pinaliwanagan sila. Anong ibig sabihin ng due process? Ito ay kapag ikaw ay pinagbigyan na makapagsalita ng iyong panig, number 1. Pangalawa, bibigyan ka rin ng pagkakataon na kontrahin ng isang ruling na ikaw ay na hindi pabor sa'yo. So, ang sabi, due process in administrative proceedings cannot be fully equated with due process in its strict judicial sense. For in the former, a formal or trial type hearing is not always necessary and the technical rules of procedure are not strictly applied. Sabi, hindi raw kailangang sundin sa administrative proceedings ang due process na hinihingi nila. Eh yung due process na hinihingi nila, pang-korte daw. Pang-RTC. Ganon. Accordingly, the court rules in the present case a substantial compliance with the requirements of due process was observed by the SEC. So, Court of Appeals na ang nagsasabi na sumunod daw sa due process ang SEC. So, ano pang trip nyo, Rappler? Ayan. So, mahaba pa yan. So, anong nangyari pagkatapos? Ang sinabi ng Court of Appeal sa Rappler, the petition is denied. Denied. Itutuloy ng SEC, according sa ruling ng Court of Appeals, sinabi nila, yung apela ng Rappler, hindi namin pagpapatuloy, hindi deny namin yung apela na yan. Sorry. Pero sinabihan ng SEC, the SEC is hereby directed to conduct an evaluation of the legal effect of the alleged supervening donations of Omidyar Network PDRs to the staff of Rappler. Ngayon, mga kaibigan, dito ngayon tayo sa pinagpuputok ng butse sa video ni Rambo Talabong. Ang sabi ni Rambo Talabong, mga kaibigan, nung nagka-problema naman pala, ang ginawa ng Rappler, ganito na lang, ang sinabi daw ng Omidyar Network, sige, i-donate na lang namin sa mga Rappler managers yung aming investment para wala na kayong problema sa papeles. Yan. Yun yung pinagmamalaki ni Rambo Talabong kanina na 100% Filipino-owned na sila. Kasi matapos na sila ay mahuli at matapos na sila ay sintensyahan na tanggalan ng rehistro, saka lang nila ipinasa yung investment ni Omidyar Network at ibinigay ito as donation sa Rappler. Okay. Anong sinabi ng Court of Appeals tungkol dyan? Ang sabi po ng Court of Appeals, mag-imbestiga kayo, SEC, kung ano ang legal effect nito. Legal effect nito. Alam niyo po yung kasinungalingang sinabi ni Rambo Talabong? Na pumanig sa kanila ang Court of Appeals. Hindi ko pumanig sa kanila ang Court of Appeals. Especially pagdating dun sa donation. Ang sinabi po ng Court of Appeals, SEC, pag-aralan nyo, anong magiging legal effect nito? Anong legal effect nito? Pinag-aralan. 2018 pa to, mga kaibigan. January 11, 2018. 2022 na. Naka-pandemic na't lahat-lahat. Ngayon lang natapos yung investigasyon. Punta ngayon tayo sa ruling ngayong araw. Ito po yan. Dito po yan kinuha. Baka may mga nagdududa. Ayan. Ito. SEC pa rin yan. Ayan. June 28, 2022. O ayan. Puntahan ngayon natin. Salamat po by the way sa 2,347 ngayon sa YouTube at 156 sa Facebook. Ito na ang kwento. Crusade de la Torre, salamat sa super chat. Ito na. Ang chismoso ko. Ang chismoso ko talaga dito. Anyway, dinasa ko na po to. Pero puntahan natin yung sa dito sa SEC to SEC. Commission and Bank ng SEC. Kasi nga sinabi ng Court of Appeals Sabi ng Court of Appeals, SEC, pag-aralan nyo yung legal effect nito ng pagdodonate ng Omidyar Network ng kanilang PDR sa Rappler. Kasi sa utak ni Rappler, sa utak ni Rambo Talabong, sa utak ni Lian Buan, okay na. Na-cure na yung aming pagkakasala. Wala na. Para bang ganito, mga kaibigan? Halimbawa,
nasagasaan kita. Halimbawa kayo, nag-drive ako, nasagasaan ko kayo. Halimbawa, sa paa. Nasagasaan ko kayo sa paa. Okay. Tapos, kailangan putulin yung paa nyo kasi durog na durog yung inyong mga paa. Durog na durog. Kailangan putulin. Ang sinabi ko ganito, sige, papalitan ko na lang po ng prosthetics. Pasensya na po. Sorry na. Is it the same as having your biological feet? Pareho ba yun? Siyempre, hindi na. Iba na yun. Prosthetic na yun. Plastic na yan. Hindi mo na mararamdaman yan. Pag yan nagulungan pa ulit, wala ka na mararamdaman na sakit kasi plastic na yan. Prosthetic na kasi. Ganun po yung sinasabi ngayon ni Krappler. Yun po ang sinasabi niya ngayon. I-donate naman na yung PDR. Ibinigay na ni Omidyar Network sa aming mga manager yung kanyang investment. So ngayon, kung dati may foreign control, ngayon wala nang foreign control. Ganun lang kasimple. Okay, ito ngayon ang ruling ng Commission and Bank ng SEC. Ito. So, ang sabi, in the instant case, considering that the object of the donation, yung Omidyar Network PDRs, was void for being contrary to law, the donation itself was void under Article 1409, 1 of the Civil Code for being contrary to law and public policy. So, ganito po yan, mga kaibigan. Ito, common po ito sa probinsya. Yung mga nagpapakasal sa mga sa mga jowa na underage. Halimbawa ako, nasa tamang gulang, ay may pinakasalan na 17 years old. Okay, may pinakasalan na 17 years old. Yung amin pong kasal ay hindi i-recognize ng gobyerno, ng estado. Bakit? Kasi underage siya. Hindi siya sumusunod doon sa probisyon ng batas na kung saan ang mga babae or ang ikakasal ay dapat above 21 para maikasal ng walang consent. Okay. So automatic po 'yon, void. Or ganito, halimbawa, may narinig akong kaso dati. Kinasal. Okay, nag-away na. After matagal na panahon, nag-away, naghiwalayan, nag-file ng annulment. Dinismiss ang annulment. Bakit? Yung pag-file ng annulment. Bakit? Kasi yung ginamit na pirma ng groom ay peke, hindi niya pirma. So void yung kasal from the very beginning. Ganon din po ito. So, nung umpisa pa lang, mali na. Umpisa pa lang, hindi na sumusunod sa batas. Itong Omidyar Network PDR. Umpisa pa lang, void na to. So, ano yung ipinasa sa inyong donasyon? Voided na to. Ano siya? Di wala. Nga, pera. Anong category nung pera na yon hindi natin alam. Kasi voided na yung PDR. Voided na eh. So, paano ngayon yan? Yung po ang sinabi ng SEC, in the instant case, considering that the object of the donation, yung Omidyar Network PDRs, was void for being contrary to law dahil hindi ito alinsunod sa batas, yung donasyon mismo ay walang halaga. It's also void. Article 1409 of the Civil Code specifically provides a void contract cannot be ratified. In a long line of cases, the Supreme Court has explained the provision and its legal effects. Ang kahit anong voided contract ay hindi pwedeng sundin. Walang basihan. Kasi voided nga yung contract. Ibig sabihin, wala siyang kapangyarihan yung kontrata. On account thereof, considering that donation is void for being contrary to law and public policy, the same cannot be ratified for the purpose of curing a violation of the Constitution and the law that was already committed by Rappler and RHC. Yung curing, ito yung sinasabi ko sa inyo na nagtatama ng mali. So, halimbawa,
yung example ko kanina, nalimbawa, nasagasaan ko yung paa nyo, durog na durog, kailangan kayong i-amputate, papalitan ko ng prosthetic na paa, curing po ang tawag doon. Parang curing. So, ang sabi po ng SEC, dahil in the first place, mali naman talaga yan, mali talaga yung ginawa nyo, nag-violate na kayo ng batas, hindi nyo na maitatama yan, kahit anong gawin nyo. Nag-violate na kayo so ano pang gagawin nyo? Wala na. Nga na. Tanggapin nyo na lang yung mali nyo. In fact, no amount of effort can salvage the legal existence of Rappler and RHC. Ang sakit naman nun. No amount of effort, kahit anong gawin mo, walang makakasalba sa legal existence nyo. By virtue of the fact that the infirmity that tainted their certificates of incorporation is based on contracts that are void for being contrary to the Constitution and laws. Ang sakit naman nun. Hindi raw talaga kayang itama yung pagkakamali na yan. Walang makakapagsalba dun. Dahil yung kanilang mga kontrata sa certificates of incorporation ay nakabase sa kontrata na void from the beginning. Ang sakit-sakit naman yan para sabihin ni SEC. Kaya ang ruling, wherefore premises considered the commission finds that the donation did not cure the violation by Rappler. Number 1, because of the Constitution and PD number 1018, and hereby affirms the administrative penalties imposed in the decision dated 11 January 2018, declaring void the ONPDRs or Media Network PDRs pursuant to Section 71.2 of the Securities Regulation Code and revoking the certificates of incorporation of petitioners Rappler Inc. and Rappler Holdings Corporation. Tapos ang boxing. Wala palang cure yun, no? Wala So kahit i-donate mo siya, dahil nag-umpisa siya ng mali, wala. It's void. Dahil voided from the beginning, para ka lang nagpasa ng wala. So wala. Wala na siyang halaga. Wala siyang punto. Ba't ka pa nag-donate? Di ba? Ang weird. But anyway, yung akala nilang yung akala nilang, epekto. Hindi pala may epekto. Sorry. Tapos. Anyway, ang nakakatawa pa mga kaibigan, may pagganto pa sila si Rappler. Rappler under Marcos admin. We are not your enemies. Galing po ito sa Global Daily something. I hope for the best, sabi ni Maria Ressa kay PBBM. I hope for the best. We can only hope for the best, and given the track record of the campaign, given the track record of 36 years, I think the burden of proof is actually on the incoming administration. I continue to appeal to the incoming administration to work with journalists. We're here to help you give a better future of the Philippines. We are not your enemies. Yon. Hindi raw kalaban ang Rappler. Biglang ganon. Nag-iba kayo bigla ng tono, Rappler. Wait lang. Punta natin si Rappler. Rappler. Punta natin si Rappler. Wait. Punta natin yung website niya. Doon. Yan. Dati nang sinisingil, lagi lang tumatakbo. Yan. Ito na si Rappler Talabong. Ito yung sa tax evasion. Di ba? We're not your enemies, sabi nila. Ito. Marcos Invento Bistado. Ayan, di ba? We're not your enemies, sabi ni Maria Ressa. Hindi proyekto ni Ferdinand Marcos ang Nutriban. Yes, pati Nutriban, Nutriban. Hindi dinaya si Marcos noong 2016. Yan. Pa-victim ang tunay na salarin ng fake news. Di ba? Pa-victim daw si BBM. Dati nang sinisingil, lagi lang tumatakbo si Marcos. Di ba? Antindi. Unity, ginagamit ni Ferdinand Jr. na pantakip sa mga atraso, di ba? Hindi raw siya kaaway. Hindi raw sila kaaway. Yun ang sinasabi. Sana yun? We are not your enemies. We're here to help you give a better future for the Philippines. We're not your enemies. Di ba? 21 years na opisyal, laging absent si Ferdinand Jr. sa Ilocos Norte. Ilusyon lang si Ferdinand Sr. sa pagiging war hero. Hindi pasaway ang mga dinukot, pinatay ng diktadorya, sabi.
Proyektong ginastusan, walang pakinabang. Ayun. Di ba? Pero ano sabi ni Maria Ressa? We're not your enemies. Mr. Bongbong Marcos, please, we're not your enemies. We're sorry. I continue to appeal to the incoming administration to work with journalists. We're here to help you. Happy to serve! Happy to serve na. Kasi mawawala na kayo ng SEC registration nyo, no? So, happy to serve. Ayun ako, nakakadiri kayo, Rappler. Promise. Nakakadiri kayo. Totoo lang. But anyway, yung mga kaibigan, yan po ang update ngayon sa what do you call this? Sa field ng Rappler. But I guess mga kaibigan, no, wala tayong masyadong magagawa dyan. Itayin na lang natin ulit yung magiging iaakit talaga yan sa Supreme Court, mga kaibigan. It's their right. Karapatan ho nila yan na iakyat sa Supreme Court. At karapatan ho nila yan na litisin din sa Korte Suprema. Kailangan kasi malaman ng Supreme Court if they're kung nagkaroon ng grave abuse of discretion. Although sinabi naman na ng Court of Appeals na walang nilabag na batas or hindi or sumunod sa due process ang SEC. Pero syempre, karapatan pa rin ng Rappler yan na iakyat sa Korte Suprema. So, siguro we're looking at another 2 to 3 years na meron pa rin Rappler. Depende kung gaano kabilis lilitisin to ng Korte Suprema. But, mga kaibigan, do not be misled. Huwag po tayo magpapabola sa sinasabi ni Rappler at ng mga baliw-balita na taga-sulsol nila. Tulad nila Risa Ontiveros and all of that. Gagawin nila itong press freedom issue. Hindi po ito press freedom issue. This is a law compliance issue. Kung ano po ito, issue po ito sa pagsunod sa batas. Hindi po ito issue tungkol sa press freedom. Napakalayo po nito sa press freedom, mga kaibigan. Napakalayo sa press freedom ito. It doesn't even come close sa issue ng press freedom. Kaya, mga kaibigan, huwag niyo pong kalimutan na hanggang sa huli, sinungaling pa rin si Rappler. Ayan. So mga kaibigan, hanggang dyan lang po muna tayo for tonight. Maraming pong salamat sa nagbigay ng mga super chat at what do you call this? Super chat and stars, Angel Swedish. Speaking of, maraming salamat sa iyong super chat. Okay, Susan Alojado Baltasar, JJ Likup Kojima, salamat po. Ayan, Ruel Kataytay, Ed Gonzalez Angeles, and Eileen D. Maraming po salamat sa pagbibigay niyo po ng stars. I'll see all of you tomorrow, 10:15 p.m. on our next Coach Jared Live. Alright? Bye everyone, and I'll see all of you tomorrow. Bye!